magsabing praise the Lord. Palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless you po. Unang-una ako ay nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. At pangalawa, doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Estrada Almeda, the end-time prophet of living God. Amen, praise the Lord. And to his children, sa kanilang mga apo, manugang, amen, praise God. At di natin malilimutan mga ginintuang turo na iniwan sa atin na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen, ating beloved Mama Dear. Praise God. At yun din po sa ating beloved co-preachers, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, kamanggagawa sa Diyos, sa ating mga awit, sa ating Pioneers Choir, Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran na masipag na sumasamba sa ating dakilang Diyos na buhay, at sa aking pamilya, sa ating mga televiewers, amen, praise God, na nanonood sa ating banal na gawain sa lugar na ito. Magandang hapon po. Kayo po ay nasa JMCIM, Rosario, Batangas Outreach. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise God. Ang ating talakay mga manamahal ay salvation is the greatest important matter. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung ating tatarukin sa ngayon, di ba nagkaroon ng mga election na yan. Amen? Ng barangay. Napakahalaga, di ba? Binibigyan kahalagahan ng tao. Amen? Amen? Nagkakaroon ng ang tao ng pagkakaisa para bigyan, klaro, ang gusto nilang manalo. Amen. Praise the Lord. Pero hindi nakikita ng mga tao yung binibigay ng Diyos. Amen? Hindi nakita o napansin ng tao yung binibigay ng Diyos. Bakit? Kasi ang tao sumasandig sa sarili niyang kagustuhan, sa sarili niyang kaalaman, sa sarili niyang kakayanan at karunungan. Amen? Hindi sumasandig ang tao sa Diyos na katulad ng ating pananampalataya sa Diyos. Bilangin mo mga minamahal, pumunta ka rin sa prosinto, napakaraming tao. Yung kayang mga tao na yun, dalhin mo sa gawain ng Diyos, pupunta ba lahat? Malibang piliin ng Diyos. Amen? Pero dito, mga minamahal, pinili tayo ng Diyos. Bakit? Pinili tayo sapagkat natuklasan natin, mga minamahal, kung paano nagsakripisyo ang Diyos sa atin dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? Kung paano ibinigay ng ating dakilang Diyos ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, sa atin lahat. Binigyan nating kahalagahan. Mas mahalaga sa atin ang Diyos. Amen? Tingnan nyo, November 1 ngayon. Marami rin sa sementeryo. Amen? Amen? Nandun sila. Pero sa atin, ligid sa atin, meron din tayo, nagpupunta rin tayo para dalawin yung ating loved ones na pumanaw. Tignan nyo ito mainam mga minamahal. Naaalala ng bawat tao yung kanilang loved ones. Kahit ito'y wala na. Pero ang totoo mga kapatid, kapag ang isang physical body pumanaw na sa daigdig, kahit anong tawag mo dyan, hindi ka na niya maririnig. Kahit anong gawin mong maganda dyan sa kanyang puntod, hindi ka na niya makapansin. Amen? Pero ang ating dakilang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, nabalubay, after 3 days, nabuhay maguli. Lumuhod ka dyan. Lumapit ka at kumatok ka, lumuha ka sa Diyos. Papansinin ka ng ating mahal na Panginoon Hesus. Tutugunin ng Diyos yung panalangin mo. Titignan niya ang iyong puso. Amen? Sapagkat ang mahal na Panginoon nalulugod doon sa tao na marubdob ang kanyang puso
na nagsusumamo sa Diyos, umiiyak sa Diyos. Amen? Yung matigas na puso, mga minamahal, pinalalambot ng Diyos. Pinapalitan niya ng laman. Bakit? Ayaw ng Diyos na mataas ang pride ng tao. Amen? Ang gusto ng Diyos, nagpapakumbaba siya sa kanyang paanan ng tao. Kaya nga basahin natin ang talatang ito. Isaias Kapitulo 53, versikulo 5-6. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, talatang 5 hanggang 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Amen. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsagaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan at ipisan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Pagpalain natin nagilang Diyos ang kanyang salita. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Tingnan nyo ha. Dahil sa ating pagkakamali, ang ating dakilang Diyos nasugatan. Ang ating mahal na Panginoon, Jesucristo, na nagkatawan tao, bumaba sa lupa, na hindi kinilala ng sariling kanya. Amen? Naghihintay pa sila hanggang sa mga ngayon na darating ang Mesiyas. Hindi nila alam ang pagdating ng mahal na Panginoon ay pagtubos na sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tingnan nyo. Sinakripisyo ng ating dakilang Diyos yung ating kasalanan. Amen? Ang parusa na patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sinakripisyo niya para ikaw at ako, tayong lahat, ay magkaroon ng kapayapaan kung makilala natin si Kristo. Hindi alam na sanlibutan, nakala na sanlibutan ng kapayapaan ay makukuha sa kayamanan. Amen? Tanging kay Jesucristo, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, makukuha ang kapayapaan sapagkat siya ang Prince of Peace. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Nung araw, talamak tayo sa ating karamdaman. Halos hindi tayo makatayo. Amen? Mabuti yung nakalapit sa Diyos na walang karamdaman. Malakas na magagamit ng Diyos. Ay yung walang kapayapaan, yung walang peace of mind. Itong taong walang peace of mind, hirap na hirap ito maski sa pagtulog. Amen? Kasi pagka rumatay ka na sa banig, sa karamdaman mawawala ang iyong kapayapaan. Amen? Anong sabi nung 5:6? Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Tignan nyo? Tayo ay tumungo sa bawat kanya-kanyang daan. Nagsarili, kumbaga. Hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinunod yung kanyang gusto. Amen? At ipinapasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan ng ating lahat. Nating lahat. Tignan mo? Sinakripisyo ng mahal na Panginoon, bagamat ganun ang ating hindi natahak, sinakripisyo niya. Ayaw niya na ang tao ay mapagod, mahirapan sa kanyang buhay. Kaya si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, bumaba para saluhin yung paghihirap natin. Amen? Naunawaan niyo po mga minamahal, siya yung nabalubay sa krus. Sa kanyang mga latay, gumaling tayo. Amen? Sa kanyang paghihirap, sa kanyang kalumbayan, nagbigay sa atin ng kaligayahan, lumakas tayo. Kaya napakapalad natin mga minamahal sapagkat sinabi niya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung biyaya na yun na ipinagkakaloob ng Diyos, nagtiwala tayo sa mahal na Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dumating sa atin yung biyaya ng kaligtasan. Amen? Tingnan niyo mga minamahal, nung araw, balik natin sa dating buhay natin. Di ba may imbitasyon, tulad ngayon, magkakaroon tayo ng Revival Crusade, Church Anniversary. Maganda ito mga minamahal. Bakit?
Dahil yung taong nasa lusak ng kasalanan, makakalapit kay Kristo. Amen? Tulad natin nung araw. Kung walang crusade, hindi tayo nakalapit kay Kristo. Hanggang ngayon, talamak pa rin ang ating kasalanan. Pero dahil sa crusade, dahil sa leading ng mahal na Panginoon sa ating beloved pastor, inabot tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sa man of God, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Halimbawa, walang man of God, paano darating yung kaligtasan? Walang mangangaral, paano darating? Naghirang ang Diyos ng kanyang hinirang upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan na napakahalaga. Amen? Kaya magpasalamat ka lagi sa Diyos. May trials ka. May kawalan ka. Mahina ang katawan mo. Pasalamatan mo sa Diyos. Bakit ang Diyos ang nakakalam ng iyong buhay? Siya ang magbibigay sa iyo ng buhay ng kalakasan. Amen? Nasa Kanya yung gusto, yung pinanggagalingan, yung source. Sa Kanya lahat. Ang gagawin lang natin, sumunod, lumapit kay Kristo. Huwag kang makinig sa anumang turo ng iba na hindi totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Ito yung daan patungong langit, ito yung sasakyan na papasok sa kalangitan na magmamanaka ng buhay na wala hanggan. Amen? Kaya nga yung biyaya niya na binigay ng Diyos, hindi basta makuha ng tao sa sariling kakayanan, bagkus sa pananampalataya kay Kristo. Doon darating. Amen? Maraming tao, mga minamahal, ginagamit nila yung kanilang kaalaman, kailangang karunungan para makalapit sa Diyos. Pasubali, sabi ng Biblia. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpuri. Tingnan nyo, ayaw talaga ng Diyos na magkaroon ng pride ng tao. Huwag magmalaki sa sarili at kapwa-tao at higit sa Diyos. Ayaw niya yan. Kaya siya yung bumaba. Amen? Siya yung bumaba para sagipin ka sa lusak ng kasalanan. At ito'y hindi sa iyong sarili, sabi ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Ima! Biyaya ng Diyos. Ito hindi makita ng nasa kadiliman. Alam niyo kung paano nila ito mapapansin kapag sila'y tinatawag na ng Diyos. Tulad natin nung araw, bali wala ito sa atin Pero dahil iniibig mo ang Diyos, bagamat ikaw ay nasa reliyon mo, binuksan ng Diyos ang iyong kaisipan at nakalapit tayo sa tunay na banal na gawain ng Diyos. Kasi maliban ng Diyos talaga tumawag sa iyo. Maraming kumakatok, pero hindi pinagbubuksan. Amen? Bakit? Bakit? Meron talagang nakalaan na tao sa kamatayan at kapahamakan. Kaya nga alamin mo habang nabubuhay ka, kung ikaw ay para sa Diyos o para sa kalaban ng Diyos. Kaya kung ikaw ay para sa Diyos, sikapin mo makapaglingkod ng matuwid sa kalooban ng Diyos. Amen? Magbibigay halaga sa atin ng Diyos, mga minamahal. Sabi niya sa 9, sa 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Tingnan nyo, nanilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tingnan nyo, dati, sa libutan tayo, puro masama ang ating gawa. Amen? Nung naligtas tayo, tinawag tayo ng Diyos, ang ating pamumuhay ngayon ay gawa na sa Panginoon. Gawa na sa mahal na Panginoon. Siya na yung gumagawa sa ating buhay para sa mabubuting gawa sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Yun na. Gagawa ka ngayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na yun sa kalooban ng sarili mo. Amen? Yung dati mong ginagawang masama, hindi mo nagagawin. Dati mo nilalakarang hindi maganda, hindi mo nagagawin. Amen? 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 Praise the Lord. Na kahit anong trials, mga minamahal, nilikha tayo ng Diyos upang idalangin ang mga tao na nasa lusak ng kasalanan. Amen? Minsan,
Pagka nasa trials na, hindi na makapanalangin ng gusto. Huwag. Pag nasa trials ka, lalo kang lumapit kay Kristo. Amen? Dahil siya yung source. Siya yung pinagmumulan ng ating kalakasan. Amen? Roma, Kapitulo 8, versikulo 9 hanggang 10. Pakibasa po. Tingnan niyo po, mga minamahal, yung taong may Espiritu ng Diyos. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, sa talatang 9. Tatapot kayo'y wala sa laman, kundi na sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tatapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Amen. Amen. Tatapot kayo wala sa laman, kung di nasa Espiritu. Gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Tingnan nyo ha, kayo'y wala, tayo'y wala sa laman. Amen? Kung gayon, nasa Espiritu. Yung Espiritu ni Kristo ay tumitira sa atin. Amen? Amen? Yung Espiritu na yan ay hindi idols. Amen? Hindi reliyon, hindi sekta, hindi dominasyon. Yan ay si Kristo. Yan ay yung Holy Spirit na tinanggap natin sa mahal na Panginoon na tumitira sa ating puso. Amen? Kaya nagiging overcomer tayo. Amen? Kaya yan ang kailangan ng tao ngayon. Ang Espiritu ni Kristo. A man without Spirit of Christ is none of us, sabi ng Biblia. Datapat, kung ang sino man walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Amen? Kaya kailangan makilala natin, mga minamahal. Buksan natin ang ating puso. Amen? Buksan natin ang ating puso nang pumasok ang Spirit of Christ sa ating puso. If any man without Spirit of Christ ay hindi kay Kristo. Tandaan niyong mainam, mga minamahal, naming kababayan, maging sa ating mga kapatiran. Kaya wag natin nahayaan mag-grieve yung Holy Spirit. Lumayo, umalis nang dahil sa kasalanan. Lumalayo ito, mga minamahal, pag nagkakamali ang mga anak ng Diyos. Nawawala ito. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, lalakad ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Huwag mong hayaan matabunan ka ng kasalanan. Amen. Ang kasalanan, manipis lang. Ang pagitan ng langit at impyerno, napakanipis lang. Pwede ka magkasala sa isang iglap na mula ka sa kamay ng Diyos. Pero huwag mong hahayaan. Amen? Kaya pamuhay natin, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos upang manatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating buhay na ating natanggap sa biyaya ng Diyos. Huwag natin hayaang mawala ito. Amen? Amen? Anong sabi ng 14? Sapagkat sa lahat ng pinatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Sikapin natin ito lagi yung patnubay ng Diyos ay niya sa atin para lumakip ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kasi minsan, yung Kristiyano, nandito lang, pag Kristiyano, sa chapel, pero madalang ito. Madalang. Hindi naman lahat. Kasi lahat tayo may takot kay Jesus Christ. Lahat tayo may takot sa Diyos kaya sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sa 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tignan mo? Amen? Sa iba, mga minamahal, sinisikap pa nilang maging anak ng Diyos. Bakit? Hindi kasi nila kilala. Sila nga'y taga-langit o saan man sila lupalop mapunta. Merong iba, pinaghati-hatian na nga yung Makati. Merong ganong sekta. Pero ang totoong kalooban ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, hindi umiibig sa ibabaw ng sanlibutan ito. Amen? Hindi niya mahal yung material na bagay. Ang mahal niya yung spiritual, yung kanyang kaligtasan.
Mahal niya, masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kapag nasunod niya ng buong kalooban ng Diyos, mismo ang Diyos nagpaparanas ng pagpapalang material sa mga anak ng Diyos. Amen? Mismo ang Diyos bumubuhos, na-open ang window of heaven, bumubuhos ang pagpapala dahil tapat siya sa Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ang katotohanan, mga minamahal, siya'y nakilala na ng sanlibutan ang ating mahal na Panginoon. Pero ang problema rito, nakilala nila, inaangkin nila. Tingnan, ang dami mga pastor ngayon na sila raw ay sugo ng Diyos. Di ba? Meron ganon? Maski sa mga propeta, marami pa rin. Pero ang Biblia, malinaw. Kapag binuksan mo ang Biblia, sabi ng malapan, for God so loved the world that He gave His begotten Son, and whosoever believe in Him shall not be perished, but have everlasting life. Amen? Pakibasa po, John 3:16, at sundan ng Galatians 2:20. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan niyo malinaw. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing huwag mapahamak, hindi ka madidisgrasya. Amen? Amen? Pero merong mga sekta dominasyon, mga minamahal. Merong iba't ibang fellowship, nangyayari ang aksidente, napapahamak sila. Pero sa atin, ilang beses na aksidenteng dumating, mga patutuo ng ating mga kapatiran, nabunggo ang mga sasakyan, bumaligtad, halos hindi na makilala ang sasakyan. Amen? Pero yung driver, nandun pa rin, niligtas ng Diyos, buhay na buhay. Amen? Totoo kasi ang ating paglilingkod. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia, I'm crucified with Christ. Napakong kasama ni Kristo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na nabubuhay. At ang buhay na aking kinabubuhay, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loves me and gave Himself to me. Tingnan niyo, malinaw Kaya nga yung ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, yung hirap mo natin, siya ang gumawa dahil mahal niya tayo. Ganong kahalaga yung kaligtasan. Amen? Amen? Palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Malapit na dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo, nakatutok tayo yung heart natin. Huwag natin hintayin itong mangyayari na ito. Isaiah Kapitulo 13, pakibasa po. Versikulo 9, talon sa 11. Dito po sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 13, 9 sa talon sa 11. Dito po sa 9. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, babagsik na may pot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalang niyaon. Dito po, talon sa 11 po. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakikilabot. Amen. Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating, sabi ng Isaiah. Mabagsik na may puot at mabagsik na galit, upang gawin kagibaan ang lupa, upang lipunin mula roon ang mga makasalanan yaon. Tingnan nyo. Galit talaga ang mahal na Panginoon sa taong makasalanan. Lalo hindi nagsisisi. Lalo yung mga natataka ng 666. Kawawa. Amen? Kaya anong gagawin niya? Pagdating niya, mabagsik na galit na.
Kawawa na yung tao. Kasi pag dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ikaw at ako, tayo na naglilingkod sa Diyos, wala na, hindi na tayo titikim ng kahirapang ibibigay ng mahal na Panginoon sa daigdig. I-rapture ka na ng Diyos. Amen? Yun na yung price natin. Amen? Kapahayagan ito para sa mga taong dapat lumapit sa Diyos. Huwag na nilang intayin na ganito ang mangyari sa kanila. Kahit sila'y nasa bahay nila, nakarinig ng ating badal na gawain o pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo na ating beloved pastor, nararapat silang pumunta sa banal na gawain upang makuha nila yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang pananampalataya, paniniwala na isang Diyos na buhay, na makapangyarihan. Amen. Pangalawa, ang pagsisisi sa lahat ng kasalanan, talikuran at sundan ng kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At ikaapat, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Kapag ikaw ay nakalapit, miyembro ka na ng patungong langit. Amen? Isang tiyak na bagay, tagapagmana ka na ng buhay na wala hanggan. Ano sabi niya? At aking parurusahan ng sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng mga palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabo. Ano sabi ng Mateo? Mangagsiparito kayo sa aking mga napapagal na bibigat ang luba, at aking kayong pagpapahingi. Sabi ng Mateo. Amen? Mateo 11, versikulo 28 hanggang 29 hanggang 30. Magsiparito kayo sa akin sa lahat mga napapagal at nabibigatan luha, at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Tinatawagan ng Diyos sa mga tao. Amen? Bakit ganun kahalaga ang kaligtasan? Magsiparito kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Mayaman ka man, mahirap ka man, o may kaya ka, may pinag-aralan, wala ka man pinag-aralan, pulubi ka o anong uri ka ng tao, lumapit ka kay Kristo sapagkat iniibig ka ni Kristo. Amen? Mahal ka ng Diyos. Gusto niyang tulungan ka sa iyong kahirapan. Gusto niyang pasanin ang iyong pamatok. Siya ang magturo sa iyo ng kanyang kalooban. Huwag natin sayangin. Amen? Amen? Maraming tao, no? Maraming mananampalataya. Binabaliwala yung kaligtasan. No? Kaya nga ngayon, katulad ngayon, uwian, no? Dapat mas marami tayong hindi nag-uwian, wala namang pasok. Amen? Amen? Walang pasok. Ewan ko doon sa iba kung meron, ano? Dahil holiday naman ngayon. Amen, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, pag pinahalagan mo yung kaligtasan, unang-una, gagawin mo ang para sa Diyos. Amen? Amen. Pagkagising mo, ang isip mo na sa mahal na Panginoon, kahit marami magulo, nandun ka pa rin sa mahal na Panginoon. Alam mo kung bakit? Pagka ganun ang iyong kilos, mahal mo ang Diyos. Amen? Mahal mo ang Diyos. Kaya pag dumaan ka ng trials, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Kasi sinusunod mo yung kanyang kalooban eh. Nahirapan ka, nag-struggle ka, pero sinusunod mo. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ganon, kabuti ang Diyos sa atin. Napakahalaga. Amen? Kaya huwag natin pababayaan mga minamahal. Habang tayo narito, habang tayo naglilingkod sa Diyos, maraming pagpapala pa. Marami pa mga minamahal bago dumating ang mahal na Panginoon. Ibubuo sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Kaya pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. God bless po, tayo tumayo. At bigyan natin papuring awitin na ating dakilang Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon na galing sa ating puso. Umawit tayo na nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Para maramdaman natin yung banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos, pag nakita ng Diyos, tumutulo ang iyong luha. Tumutulo ang iyong luha sa pakikipag-usap sa Diyos. Galak na galak ang mahal na Panginoon sa iyo. Lumalapit yung kanyang puso sa iyo.
Ihipuin ka niya, palalakasin ka niya. I-revive ka ng mahal na Panginoon. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Hallelujah. Ibigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahilian. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan. Oh, greet the word of At God. sa krus ng Kalbaryo, ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Mga minamahal, kausapin niyo ang mahal. Hallelujah, hallelujah. Kausapin niyo po ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Ikaw ang Hinihintay ng Diyos na nagpapakumbaba tayo sa mahal na Panginoon. sa mundo. Hinihintay niya Ikaw na ang iyong puso'y buksan mo sa kasalanan upang manahan siya dyan. tao. Hinihintay ka ng mahal na Panginoon. Kaisa-isang anak Hallelujah. upang matamo ang kaligtasan ko. Jesus, oh, greet the word of God. Ninais mong ika'y mabilad Tayo na nagpapalaga sa kaligtasan, mga minamahal. Nakikita tayo ng mahal na Panginoon sa ating tinatahak na buhay. O ikaw ay nahihirapan, nakikita ka niya. Nangalatay sa O ikaw ay nalulungkot, nakikita ka niya. at sa krus ng Kalbaryo, Hallelujah, ika'y hallelujah, pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan Salamat mo. po, mahal na Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. You need to revive. Revive your spirit. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos Habang nasa na kalagitnaan ng mahal na mahabagin. Habang nasa kalagitnaan. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Jesus, hallelujah. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, Lord, move in the midst of us, O pagkat God. ikaw ang That's Diyos our heart, na Jesus. mahabagin.
kabutihan mo. Tunay at tapat sa kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin. Hallelujah! Hallelujah! Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang kaligtasan ko. Thank you for the sweet presence of God. Dapat Thank you, kang Lord. Hallelujah. purihin, dakilain at sambahin. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Revive your children of God. Tunay at tapat kang kaligtasan Ipo ko. ito kami mga puso, mahal na Panginoon. Dapat kang purihin, Iba si Strength of God is sambahin. Physically, oh God. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Hallelujah! God bless you po, mga kapatid. Yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos yung ating pinupuntahan lagi sa church. Kailangan maramdaman lagi natin ito. Huwag niyo pa pagmatigasin ang inyong puso, mga kapatid. Kung maaari manikluhod ka, sabi mo, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas lagi. Hallelujah. Nung araw bago tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, joyful pa lamang na pupuspos na tayo, mga minamahal. Oh, hallelujah. Bakit iyong kapatid, nahihirapan ka ng maramdaman ang banal na Espiritu ng Diyos? Anong gumagambala sa iyo? Hallelujah. Hallelujah. Anong gumagambala sa iyong paglilingkod, kapatid ko? Hindi mo ba nakikita ang mahal na Panginoon kanina pa nakatingin sa iyo? Kanina pa hinihintay niyo yung puso mo. Hinihintay ang iyong puso na magbalik loob sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, para lumapit ang ating puso sa Diyos, maglagap lagi tayo ng ayuno. Maglagap lagi nakatutok ang puso't kaisipan sa mahal na Panginoon. Tignan mo, mga kapatid, pag yung Wednesday, hindi ka na sumasamba, laging naging normal na sa iyo. Kaya pag kami okasyon, pag Wednesday, wala ka rin sa sambahan. Kawawa naman yung ganung espiritu. Mahalaga ang bawat pagsamba sa mahal na Panginoon. Mahalaga. Hallelujah. Tayo dumalangin, mga minamahal. Habang nasa kalagitnaan pa natin ng ating dakilang Diyos,
Kausapin natin siya. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na nagpupuri kami sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, Paanan. Nagluluwalatin, nagpapasalamat sa bawat oras ng aming buhay na iyong dinaragdag mga pagpapalang material, pisikal, kitang espiritual. Ngunit sa mga pagkakataon ito, Diyos, nakita mo bawat pangailangan ng iyong mga anak. Yung mga sumamba ngayon, mahal na Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay sa kanilang kailangan. Kausapin mo sila, bigyan nila ng kahalagaan ng pinagkaloob mong biyaya sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, tulungan mong bawat isa sa amin maging matatag sa paglilingkod sa iyo. Lutasin mo ang bawat problema, O Diyos. Hallelujah! Sa pangunat dalangin namin, mahal na Pastor, alam namin walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa kalakasan ng physical na pinagkaloob sa amin, sa bawat isa sa amin. Siya bang lingkod ni Diyos, purihin ka, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you for answering our prayer, O God, in Jesus' name. Maging sabi, pakikipag-usap sa iyo ng sarili na sa private prayer namin, mahal na Panginoon. Ikaw na kita, O Diyos, ng aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat na tinanggap na namin ang tagumpay at ng aming mga panalangin sa iyong paanan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kanang kamay sa ating ulo. At yung kaliwa, kung nasa inyo ating karamdaman, doon nyo po ipatong. At isipin nyo po ang ating beloved pastor ang dumalangin sa atin, naglehans. Opo, dakilang Diyos sa magbanal sa pangalan ni Jesus. Tinataboy namin ang lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes. Demonyong masipon, demonyong panghihina ng katawan, demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, kasound with me. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demonyong mga karamdaman sa buong katawan namin, lumais ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kasound with me in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, demonyong matataas ang sugar, kasound. Demonyong cholesterol sa aming katawan, kasound. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo pang lahat na mayo. Shout in the top of our voice. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, mga minamahal. And tayo po ituloy na.